Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay maikukwento si teacher. Ang pamagat ng kwento na ito ay ang mga bilin ni Tatay Bok kay Pai na isinulat ni Sheila May L. Ortiz at iginuhit ni Chiwell L. Cabriga. Sa tahanan naming mga buko, Pai, sinasabi ni Tatay Bok sa akin, "Pong, mag-ingat ka palagi. Marami siyang bilin saan mang sulok ng bahay." Bilin ni Tatay Bok pagkatapos maglampaso sa salas. "Pong, dahan-dahan sa paglakad sa sahig. Baka madulas ka." Bilin ni Tatay Bok habang nagsisindi ng kandila sa harap ng altar. "Pong, mag-ingat sa posporo. Baka mapaso ka." Bilin ni Tatay Bok habang nananahi siya. "Pong, mag-ingat sa karayom. Matulis ito. Baka matusok ka." Bilin ni Tatay Bok habang nagbabalat ng sibuyas sa kusina. "Hoy, huwag mong paglalaroan ito. Baka masugatan ka." Bilin ni Tatay Bok tungkol sa medicine kit. "Hoy, huwag mong iinumin ng mga gamot dito nang wala akong pahintulot. Baka malason ka." Bilin ni Tatay Bok habang ipinapakita niya sa akin ang asido na panlinis ng banyo. "Hoy, iwasang paglaruan ng mga ito at baka masilam ka." Bilin ni Tatay Bok habang pinapaandar niya ang electric pan. Isang araw, sa aming kusina, niyaya akong maglaro ni Cherry ng luto-lutuan. "Pai, heto ang kutsilyo. Hatiin mo yung dahon," sabi ni Cherry habang iniaabot sa akin ang kutsilyo mula sa aming lagayan. "Ayoko," sabi ni Tatay Bok. "Wag ko daw paglalaruan ng kutsilyo. Baka masugatan ako." Tugon ko. "Sige, ako na lang," pagpupumilit ni Cherry. Maya-maya, "Aray!" Malakas na sigaw niya, kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang daliri. "Naku, Cherry, nasugatan ka. Tara kay Tatay Bok para magamot niya ang daliri mo," wika ko. Habang ginagamot ni Tatay Bok ang daliri ni Cherry, naghanda ako ng isang basong tubig para kay Cherry. Ikinuha ko siya ng biskwit. Maingat kong binuksan ang biskwit gamit ang gunting. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig.